Ang pangalan ko ay Evelyn Hart. 32 taong gulang ako at 3 linggo na ang nakalipas ay nakatayo ako sa altar ng isang maliit na simbahan sa labas ng Minneapolis habang may umiikot na eroplano sa ibabaw namin na may mensaheng ang sarili kong ina ang nagbayad upang ipalagay sa langit. Nakasulat doon. Ang isang walang silbing tao ay hindi karapat-dapat sa isang masayang pag-aasawa. Noong una, walang gumalaw ang mga bisita ay nakatitig lamang paitaas na para bang umaasang mali ang kanilang nabasa. Pagkatapos ay muling umikot ang eroplano, mas mababa na ngayon hinihila ang mga salitang iyon sa ibabaw ng bubong ng simbahan na tila isang parusang inanyayahan ang lahat na panoorin. Humigpit ang hawak ng aking mapapangasawa sa aking kamay, naramdaman kong nanginginig siya hindi dahil sa takot kundi sa galit. At bago pa man makapagpatuloy ang tagapamuno ng seremonya, ay tumayo ang aking ina sa gitna ng panata at inihayag na siya ay tumututol dahil di umano'y itinatago ko ang isang pribadong medikal na lihim mula sa lalaking pakakasalan ko. Isa itong kasinungalingan. Isang malupit at kasuklam-suklam na kasinungalingan. Sumunod na lumapit ang aking ama na may hawak na sobre at inalok ang aking nobyo ng 50,000 dolyar upang iwan ako bago pa mahuli ang lahat at pagkatapos ay itinaas ng aking kapatid ang kanyang telepono. Ini-livestream ang buong pangyayari sa mga tao sa aming bayan habang tumatawa at sinusulat na dapat panoorin ng lahat kung paano wawasakin ang kanyang talunang kapatid na babae. Halos mawalan ng kontrol ang aking mapapangasawa roon mismo sa harap ng buong simbahan, ngunit hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay, tumingin ng diretso sa unahan at ngumiti. Hindi dahil wasak na ako at hindi dahil pinatawad ko sila, kundi dahil sa wakas ay gumawa sila ng isang bagay na sapat na lantad, sapat na pangit at sapat na hangal upang patunayan ang lahat ng tahimik kong inihanda sa loob ng 6 na taon. Bago ko sabihin kung ano ang nangyari matapos magpatuloy ang pag-ikot ng eroplano, ng 3 oras sagutin mo muna ito. Anong oras na ngayon sa kinaroroonan mo at saan ka nanonood? Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito bago mapagtanto ng pamilya ko na naririnig ng buong mundo ang sinusubukan nilang gawin sa akin. Lumaki ako sa Cedar Rapids, Iowa sa isang pamilyang mukhang perpekto mula sa labas. Ang aking mga magulang ay may-ari ng Heartline Events. Isang lokal na serbisyo sa catering at mga kaganapan na humahawak ng mga kasal, hapunan sa simbahan, mga bangkete sa paaralan, mga charity auction at iba't ibang uri ng selebrasyon sa maliit na bayan kung saan nakangiti ang mga tao sa mga larawan at hinuhusgahan ang isa't isa sa sandaling mawala ang mga kamera. Para sa iba, ang pamilya ko ay mapagbigay, iginagalang at masisipag. Para sa akin, isa silang makina at mula nang maging sapat ang edad ko upang magbitbit ng tray, ay inaasahan na nila akong maging isa sa mga tahimik nitong bahagi. Ang nakatatanda kong kapatid na si Nolan ang paboritong anak. Maaari siyang makalimot ng mga order, mawalan ng kontrata, sumigaw sa mga empleyado, at ilarawan pa rin bilang masigasig, samantalang ako ay kayang ayusin ang schedule na nagkagulo. Buuin muli ang talaan ng mga supplier, hulihin ang problema sa lisensya bago ito maging magastos at sabihan pa rin ginagawa ko lamang ang inaasahan sa isang anak na babae. Hindi kailanman sinabi ng aking mga magulang na kailangan nila ako dahil matalino ako. Sinabi nila na may utang ako sa kanila dahil pamilya kami at ang salitang iyon ay naging tanikala sa aming bahay. Ang pamilya ay nangangahulugan ng trabahong walang bayad, ng pananahimik, ng pagngiti, kahit nasasaktan ka, dahil mas mahalaga ang imahe sa publiko kaysa sa katotohanan sa pribado. Nang ako'y 18, umalis ako upang mag-aral sa kolehiyo at pinag-aralan ko ang compliance at logistics. Kumilos ang aking ina na para bang ipinagkanulo ko ang isang kaharian. At sinabi ng aking ama na sinasayang ko ang aking talino sa mga papeles para sa mga estranghero sa halip na tulungan ang aking kapatid na panatilihing buhay ang negosyo ng pamilya, ngunit alam ko kung bakit talaga sila galit, ayaw nilang magtagumpay. Ako, gusto nila akong manatiling malapit, kapaki-pakinabang, may utang na loob at maliit. Pagkatapos kong magtapos, lumipat ako sa Minneapolis at bumuo ng isang buhay na hindi nila kayang kontrolin. Naging senior compliance analyst ako sa isang kumpanyang pang-medical na logistics na nangangahulugang ginugugol ko ang aking mga araw sa pagbabasa ng mga kontrata, pagsubaybay
sa mga panganib pagdodokumento ng mga proseso. At pagtitiyak na walang makapagtatago sa likod ng mga dahilan kapag nilalabag nila ang mga patakaran. Tahimik ang trabahong iyon ngunit mahusay ako rito sobra pa nga. Nakabili ako ng sarili kong kondo, binayaran ko ang sarili kong mga bayarin, at tumigil na akong humingi ng kahit ano sa aking mga magulang, at lalo nitong pinatindi ang galit nila sa aking pagiging independyente. Bawat pagbisita tuwing pista opisyal ay nagiging parang paglilitis. Tinatanong ng aking ina kung kailan ako titigil sa pagpapanggap na may tunay akong karera. Tinatanong ng aking ama kung ipinagmamalaki ko bang iniwan ang mga taong nagpalaki sa akin, at tatawa si Nolan at sasabihing, masuwerte ako na siya ang naiwan upang gawin ang totoong trabaho. Ngunit ang totoo, unti-unting bumabagsak ang Heartline events sa ilalim ng pamamahala niya. At alam ko iyon dahil matagal ko na silang binabantayan. Nahuhuli ang bayad sa mga supplier, tahimik na tinapos ng isang school district ang kontrata sa catering, matapos ang paulit-ulit na problema sa delivery, at lampas na sa schedule ang maintenance ng kanilang mga refrigerated truck. Nagsimulang magbulungan online ang mga dating empleyado tungkol sa hindi nabayarang overtime at mapanganib na shortcuts sa kusina. Sinisisi ng aking mga magulang ang ekonomiya, ang pagtaas ng gastos sa supply, ang mga tamad na manggagawa lahat, maliban kay Nolan. At nariyan din ang bodega. Iniwan sa akin ng aking lola ang isang maliit na commercial cold storage unit at loading yard sa gilid ng isang lumang industrial district. Hindi ito magarbo, ngunit legal itong akin. Sa loob ng maraming taon, ginagamit ito ng aking pamilya ng libre, mga refrigerated truck, folding table, industrial mixer, portable oven ice machine, mga stack ng upuan, mga lalagyan ng linen. At kalahati ng kanilang delivery equipment ay nakatambak sa aking ari-arian na parang kanila ito. Pinayagan sila ng aking lola noong nabubuhay pa siya, ngunit matapos siyang pumanaw, napunta sa akin ang titulo. Walang lease, walang kontrata, walang renta, ako ang nagbabayad ng buwis, ako ang nag-ayos ng insurance records, kumukuha ako ng mga larawan kada ilang buwan. Iniipon ko ang mga mensahe kung saan kaswal na inaamin ng aking ama na ginagamit pa rin nila ang lugar para sa kagamitan ng kumpanya. Sinusubaybayan ko ang presyo ng commercial storage sa lugar at binuo ko ang isang file dahil alam kong darating ang araw na lalampas sila sa hangganan. Pagkatapos ay nakilala ko si Caleb sa isang healthcare infrastructure conference sa St. Paul. Isa siyang civil engineer, kalmado sa paraang hindi ko pa naranasan noon. Nakikinig siya nang hindi sinusubukang agawin ang atensyon ng silid. Nang makilala niya ang pamilya ko sa unang pagkakataon, nakita niya agad ang totoo. Sa loob lamang ng isang hapunan, tinanong ng aking ina kung komportable ba siyang pakasalan ang isang babaeng mas inuuna ang karera kaysa sa mga anak. Nagbiro ang aking ama, nakapakipakinabang ang mga engineer, basta nauunawaan nila ang katapatan, at tinanong ni Nolan kung alam ba ni Caleb na may ugali akong tumakbo palayo sa responsibilidad. Hindi nakipagtalo si Caleb. Tiningnan lang niya ako pagkatapos at sinabing, hindi mo ito iniisip lang, at may nabago sa akin dahil doon sa unang pagkakataon. May taong nakakita sa sitwasyon ng eksakto tulad ng nakikita ko. Nang mag-propose si Caleb, hindi ako binati ng pamilya ko. Tinanong ng aking ina kung bakit sa Minnesota gaganapin ang kasal at hindi sa Iowa. Tinanong ng aking ama kung ibig bang sabihin ng pag-aasawa ay handa na akong umuwi. At tinanong ni Nolan kung inaasahan ba siyang maging bahagi ng seremonya matapos kong balewalain ang negosyo ng pamilya sa loob ng maraming taon. Sinabi ko sa kanila na inimbitahan sila bilang mga bisita, wala nang iba, at doon naging napakatahimik ng aking ina, at sa pamilya namin ang katahimikan ay hindi kailanman kapayapaan, kundi paghahanda. Noong umaga ng kasal, nagising akong may pakiramdam na may mangyayari. Hindi ko alam na may kinalaman ito sa isang eroplano, ngunit alam kong hindi nila ako hahayaan na magkaroon ng isang malinis at mapayapang araw nang hindi ipinapaalala na para sa kanila ang aking kaligayahan ay isang insulto. Ang seremonya ay ginanap sa isang maliit na simbahan sa labas ng Minneapolis na may humigit kumulang 70 bisita. Tumulong ang pamilya ni Caleb sa lahat. Umiyak ang kanyang ina nang makita niya ako sa aking damit, at niyakap ako ng kanyang ama na para bang matagal na akong bahagi ng kanilang pamilya
Ang ganitong uri ng init ay nananatiling kakaiba sa akin, parang nakatayo malapit sa apoy matapos lumaki sa isang malamig na silid. Dumating ang sarili kong pamilya ng sapat na huli upang mapansin, ngunit hindi sapat na huli upang mapagbintangan. Nakasuot ng navy ang aking ina, kahit alam niyang iyon ang kulay na pinili ng ina ni Caleb Panay, ang tingin ng aking ama sa kanyang telepono, at pumasok si Nolan na may ngiting nagpahigpit sa aking sikmura. Gayunpaman, pinilit kong isipin na hindi sila aabot sa sukdulan. Marahil isang malupit na komento lamang, marahil isang eksena sa resepsyon, marahil isang talumpating nakabalot sa ngiti, ngunit dinisenyong ipahiya ako, iyon ang inasahan ko at nagkamali ako. 15 minuto bago magsimula ang seremonya, isang mababang ugong ng makina ang gumulong sa ibabaw ng simbahan. Noong una, binaliwala ito ng mga tao, ngunit may napasinghap sa likuran. At nang tumingin ako sa bintana ng bukas na courtyard, nakita ko ang eroplano. Sa likod nito, sa malalaking itim na titik, naroon ang pangungusap na pinili ng aking ina para isulat sa langit. Ang isang walang silbing tao ay hindi karapat-dapat sa isang masayang pag-aasawa. Sa unang pagdaan nito, natahimik ang buong simbahan. Sa ikalawa, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sa ikatlo, tiningnan ko ang aking ina at ni hindi siya nagkunwaring nagulat, doon ko nalaman na planado ang lahat. Yumuko si Caleb palapit sa akin at tinanong kung gusto kong itigil ang kasal. Mahigpit ang kanyang tinig at namumula na ang kanyang mukha sa galit, ngunit sinabi kong hindi ikakasal kami ngayong araw. Sinubukan ng tagapamuno ng seremonya na magpatuloy. Bagaman paulit-ulit siyang napapatingala habang paikot-ikot ang eroplano. Hinigpitan ni Caleb ang aking kamay nang labis na naramdaman ko ang tibok ng kanyang pulso at sinimulan ko ang aking mga panata. Ilang linya pa lamang ang nasasabi ko nang tumayo ang aking ina. Ginawa niya iyon ng dahan-dahan na parang pumapasok sa isang papel na matagal na niyang inensayo sa kanyang isip. At sinabi niyang siya ay tumututol kahit walang nagtanong at walang nag-imbita ng pagtutol. Iniangat lamang niya ang kanyang boses at sinabi sa buong simbahan na may itinatago akong kahiyahiyang lihim kay Caleb, na hindi ko raw maibibigay ang pamilyang nararapat sa kanya at na niloloko ko raw siya upang pakasalan ang isang babaeng nagsinungaling tungkol sa kanyang kinabukasan. Mali ang mga salita, ngunit ang pinsala ang tunay na pakay. Gusto niyang magbago ang tingin ng mga tao sa akin, gusto niyang mag-alinlangan si Caleb. Gusto niyang ang isang segundong pagdududa ang sumira sa lahat. Humarap si Caleb sa kanya at sa isang nakakatakot na sandali ay akala ko lalakad siya diretso sa aisle upang komprontahin siya, ngunit hinigpitan ko ang kanyang kamay at ibinulong. Huwag mo silang bigyan ng eksenang maaari nilang i-edit at doon siya tumigil. Pagkatapos ay tumayo ang aking ama, lumakad pasulong na may puting sobre sa kamay. Hindi siya sumigaw tulad ng aking ina. Mahina siyang nagsalita, ngunit narinig ng nasa unahan ang bawat salita, 50,000 dolyar, kapalit ng pag-alis niya ngayon, upang magsimula muli, bago ko raw sirain ang kanyang buhay. Tiningnan siya ni Caleb na parabang ngayon lamang niya nakita ang isang bagong uri ng kapangitan at sinabi niya, "Hindi mas mahalaga ang pera mo kaysa sa asawa ko." Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya akong asawa sa araw na iyon, at kahit may eroplano sa itaas, kahit nakatayo pa ang aking ina, kahit kinukunan kami ng aking kapatid mula sa gilid ng aisle, muntik na akong umiyak. Hindi nagre-record si Nolan para sa alaala. Naka-livestream siya at kalaunan ay nalaman kong ipinost niya iyon sa isang Facebook group sa aming bayan na may daan-daang tao mula sa Cedar Rapids na may caption na, "Panoorin ninyo kung paano wasakin ang talunan kong kapatid na babae." Sa sandaling iyon, ang nakita ko lamang ay ang kanyang telepono at ang kanyang ngiti. Sa wakas ay tumayo ang ama ni Caleb at sinabihan ang aking pamilya na umupo o umalis. Kontrolado ang kanyang boses, ngunit walang nagkamali sa lakas nito. Sinubukan pang makipagtalo ng aking ina, ngunit humarang ang ina ni Caleb sa pagitan namin at sinabi na magpapatuloy ang kasal na ito. Ito, may dangal man siya o wala. Tumingin sa akin ang tagapamuno ng seremonya, naghihintay ng aking pasya, at sinabi ko, ipagpatuloy kaya ginawa niya iyon. Nilaktawan namin ang mga hindi mahalagang bahagi at dumiretso sa mga panatang tunay na mahalaga habang patuloy pa ring umiikot ang eroplano.
Naupo ang aking ina na parang bato ibinalik ng aking ama ang sobre sa kanyang jacket. At nagpatuloy si Nolan sa pagkuha ng video dahil ang mga taong malupit ay madalas naniniwala na ang dokumentasyon ay kapangyarihan hanggang sa ito ay maging ebidensya. Nang halikan ako ni Caleb, mas malakas ang palakpakan ng mga bisita kaysa sa inaasahan ko. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay halatang nabigla. At ang iba ay muling tumingin sa banner na parang hindi pa rin makapaniwalang kayang gawin iyon ng isang ina sa kanyang anak. Ako, naniniwala ako, matagal na akong naniniwala, kaya ako ngumiti. Hindi dahil hindi ito masakit, dahil mas masakit ito kaysa sa aaminin ko. Kailanman, ngunit iba ang sakit kapag handa ka rito, maaari itong maging gatong, maaari itong maging patunay. At sa araw ng aking kasal, ibinigay sa akin ng aking pamilya ang dalawa. Sa resepsyon umupo ang aking pamilya at kumain na para bang maliit lamang ang naging problema. Iyon marahil ang pinakanakakagimbal na bahagi, wala silang hiya, wala silang pagsisisi. Inaayos ng aking ina ang kanyang hikaw, ngumiti sa mga server at tinanong kung gluten-free ba ang salmon. Nagreklamo ang aking ama tungkol sa seating arrangement. Patuloy na tinitingnan ni Nolan ang kanyang telepono at ngumingisi sa kung anong nangyayari online. Para itong panonood sa mga kriminal na bumabalik sa pinangyarihan ng krimen dahil kumbinsido silang pag-aari pa rin nila ang lugar. Gusto ni Caleb na paalisin sila agad. Nakikita ko iyon sa kanyang panga at sa paraan ng pagbukas-sara ng kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Nag-alok ang ama ni Caleb na siya na ang bahalang umayos ng lahat ng tahimik at tinanong naman ng kanyang ina kung gusto ko bang magkaroon ng pribadong silid para makahinga, ngunit sinabi kong hindi. Gusto kong magpatuloy ang resepsyon. Gusto kong ipagpatuloy ng photographer ang pagkuha ng larawan. Gusto kong magpatuloy ang videographer sa pag-record. At gusto kong malinaw, kalmado. At tiyak ang bawat saksi sa kung ano ang kanilang nakita. Hinila ako ng matalik kong kaibigang si Lauren sa tabi habang cocktail hour at ipinakita ang kanyang telepono. Paulit-ulit nang naibahagi ang live stream ni Nolan at mas malala ang mga komento kaysa sa inaasahan ko. May mga taong hindi ko na nakausap mula pa noong high school na tumatawa. May dating kapitbahay na nagsabing marahil ay nailigtas pa ng aking ina ang groom. May nagtanong kung totoo ba ang tungkol sa infertility at may iba pang nagsabing noon pa man ay umaasta na akong mas mataas kaysa sa aming bayan. Ginawa ng kapatid ko ang kasal ko bilang libangan at daan-daang tao ang nanood habang sinusubukan ng pamilya ko na wasakin ako sa mismong sandaling iyon. Sinabi ko kay Lauren na screenshot ang lahat mga pangalan, oras, komento, shares at reactions at inutusan ko rin ang dalawa pang kaibigan na gawin ang pareho mula sa iba't ibang account kung sakaling burahin ni Nolan ang video. Pagkatapos bumalik ako sa ballroom at sumayaw kasama ang aking asawa. Iyon ang unang desisyong hindi kailanman naunawaan ng aking pamilya, inaasahan nilang guguho ako. Magkakaroon ng sigawan, masisira ang resepsyon at iiyak ang nobya sa banyo habang sasabihin nila sa lahat na dati pa akong hindi matatag, ngunit sa halip ay ngumiti ako sa unang sayaw. Pinutol ko ang cake, nagpasalamat ako sa mga magulang ni Caleb, at niyakap ko ang mga kaibigang tila humihingi ng paumanhin sa pagiging nasa iisang silid kasama ang aking pamilya. Ginawa ko ang lahat ng dapat gawin ng isang nobya dahil tumanggi akong hayaang ang aking ina ang sumulat ng araw na iyon. Ngunit sa kalagitnaan ng hapunan, nagsimula akong makaramdam ng pagkahilo at pananakit ng tiyan. Noong una, inakala kong stress lamang iyon, ngunit kinailangan kong magpaalam mula sa mesa ng 2 beses dahil sa matinding pulikat at agad itong napansin ni Caleb. Bagaman sinabi kong ayos lang ako dahil ayokong may isa na namang pangit na bagay na maidagdag sa gabi. Kalaunan may binanggit si Lauren na kakaiba habang kumukuha siya ng mga screenshot, sinabi ng isa sa mga catering assistant na may espesyal na tagubilin para sa isang plato sa head table ang sa akin, kahit wala naman akong anumang espesyal na dietary request at wala ring ganon si Caleb. At walang nakalista sa mga planning form tungkol doon. Kinabukasan, sa halip na magbintang, ginawa ko ang lagi kong ginagawa. Humingi ako ng mga record. Kinontak ko ang catering company at hiningi ang final invoice, service notes at anumang pagbabago na ginawa sa linggo ng kasal. At noong una ay naguluhan ang may-ari, ngunit kalaunan ay kinabahan, may hiwalay palang bayad na cash
at may kahilingang ihanda ang isang partikular na plato ng kakaiba bilang isang prank at ang paglalarawan sa babaeng nagbigay ng utos ay tugmang-tugma sa aking ina hanggang sa kanyang navy na damit at pilak na alahas. Iginiit ng may-ari na hindi niya naunawaan ang sitwasyon at inakala niyang isa lamang itong pribadong biro ng pamilya. Hindi ko siya sinigawan. Hiniling ko lamang na itago niya ang bawat tala, bawat mensahe at schedule ng mga empleyado mula sa araw na iyon at pagkatapos ay ipinasa ko ang lahat sa aking abogado. Sa mismong umagang iyon, habang napupuno ang aking telepono ng mga hindi nasagot na tawag mula sa aking mga magulang, binuksan ko ang file na ilang taon ko nang binubuo ang deed ng bodega mga bayad sa buwis, sa ari-arian mga dokumento ng insurance, mga larawan ng kanilang kagamitan sa aking lupa, mga rate ng commercial storage, mga mensahe kung saan inaamin ng aking ama na ginagamit nila iyon, at isang spreadsheet na nagkakalkula ng patas na renta sa merkado. Sa loob ng 6 na taon, ay ina-update ko ang file na iyon bawat ilang buwan at iniisip kung magagamit ko ba ito kailanman at ngayon ay nakuha ko na ang sagot. Nagpadala ako ng isang formal na abiso sa pamamagitan ng certified mail at email. May 30 araw ang Heartline Events upang alisin ang bawat truck freezer mesa oven, linen rack at lahat ng ari-arian ng kumpanya mula sa aking warehouse at loading yard. At kung hindi nila ito gagawin, hahabulin ko ang back rent storage fees, gastos sa abogado at danyos para sa hindi autorisadong komersyal na paggamit ng aking ari-arian. Tumawag ang aking ama ng 17 beses sa loob ng unang oras. Nag-iwan ang aking ina ng voicemail na nagsasabing nagiging madrama lamang ako dahil sa isang biro sa kasal at nag-post si Nolan online na sinusubukan kong sirain ang negosyo ng pamilya dahil hindi ko raw matanggap ang isang prank. Inipon ko ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono at nag-almusal kasama ang aking asawa. Hindi pa man nagsisimula ang honeymoon, natutunan na ng pamilya ko ang kaibahan ng pag-insulto sa akin at ang pagmamaliit sa akin. Sa unang 3 araw matapos ang abiso, galit ang ipinakita nila, hindi takot iyon ang palagi nilang unang yugto. Nagpadala ang aking ina ng mahahabang mensahe tungkol sa pagtataksil, pagpapatawad at kung paanong ang mga anak na babae ay hindi dapat magpahiya ng kanilang mga magulang sa publiko. Sinabi niyang pinahiya ko siya sa harap ng komunidad na halos kahanga-hanga kung iisipin na siya ang umupa ng eroplano upang insultuhin ako sa ibabaw ng simbahan. Ang aking ama naman ay nagtuon sa negosyo. Sinabi niyang mas mahal pa sa kaya nilang bayaran ang paglipat ng kagamitan. Nakasabasi ko sa panganib ang mga trabaho ng empleyado na umaasa sa kanila ang mga supplier at nawala akong ideya sa pressure na kinakaharap niya. Muli namang nag-post si Nolan online, tinawag akong sakim, hindi matatag at mapaghiganti. Hindi niya binanggit ang livestream, ang banner, ang sobre at lalo na ang espesyal na utos para sa aking pagkain. Sa bersyon nila, nagising ako isang umaga at nagpasya na sirain sila ng walang dahilan. Kaya ipinagpatuloy ko ang pag-iipon ng lahat, bawat mensahe, bawat naburang post na nasave na ng iba, bawat voicemail, bawat banta na binalot bilang pag-aalala. Noong 9 na araw, nagmaneho ang aking ama mula Cedar Rapids papuntang Minneapolis at pumarada sa aking driveway. Si Caleb ang unang nakakita sa kanya sa bintana at agad na inabot ang kanyang telepono, ngunit sinabi kong ako na ang haharap at bago ko buksan ang pinto ay binuksan ko ang aking recorder. Halos 20 minuto siyang nakaupo sa kanyang truck bago bumaba na para bang pinag-iisipan kung gaganap bilang biktima negosyante o magulang, pinili niya ang tatlo. Nagsimula siya sa pagsasabing hindi maaaring umandar ang kumpanya nang wala ang bodega, na kailangan ng mga refrigerated truck, ang cold hookups na wala silang ibang mapaglalagyan ng delivery equipment at na napakataas ng mga quote para sa kapalit na storage. Sinabi niyang, nalalagay ko sa panganib ang oras ng 42 empleyado. Tinanong ko siya kung naisip ba niya ang mga empleyadong iyon nang gumastos siya para sa Skywriter. Tumigas ang kanyang muka, sa kanya sinabing sumobra lamang ang nangyari sa kasal dahil mataas ang emosyon. Tinanong ko kung emotion ba ang 50,000 dolyar sa isang sobre. Sinabi niyang kailangan lang ni Caleb ng pagkakataong makapagpasya ng may sapat na impormasyon.
Tinanong ko kung impormasyon ba ang isang pampublikong kasinungalingan sa gitna ng aking mga panata. Sinabi niyang binabaluktot ko raw ang mga bagay iyon, ang talento ng pamilya namin kaya nilang saktan ka at pagkatapos ay sisihin ka sa maling paglalarawan ng pasa. Nang banggitin ko ang tungkol sa pagkain, umiwas siya ng tingin. Sapat na iyon, hindi niya tinanong kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi siya nagulat, alam na niya. Pagkatapos ay ginamit niya ang barahan ng aking lola. Sinabi niyang, ikahihiya ako ng lola ko sa paggamit ng kanyang ari-arian laban sa sarili kong dugo. Sinabi ko sa kanya na sa akin iniwan ng lola ko ang bodega hindi sa negosyo hindi kay Nolan. At hindi sa kanya, at minsan ay binalaan niya ako na huwag ipagkamali ang pagiging kapaki-pakinabang sa pagiging minamahal. Sa unang pagkakataon, wala siyang maayos na sagot. Nakatayo siya roon sa driveway ko, gumagalaw ang panga na para bang ngumangata ng mga salitang hindi niya kayang sabihin. At pagkatapos ay sinabi niyang, palagi ko raw iniisip na mas magaling ako sa kanila. Sinabi kong hindi tumigil lang ako sa pagtanggap na mas mababa ako. Umalis siyang galit. Pumasok ako sa loob na nanginginig ngunit walang pagsisisi. Minsan ang katawan ay tumutugon lamang matapos makagawa na ng tamang pasya ang isip. Niyakap ako ni Caleb nang hindi ako sinasabihang kumalma dahil naiintindihan niyang ang pagiging kalmado ay matagal ng paraan ko ng pag-survive. Kinagabihan. Nag-message sa akin ang asawa ni Nolan sa Instagram. Desperado ang tono niya. Sinabi niyang nahuhuli sila sa bayad sa mga supplier na nakatali ang loan ng kanilang bahay sa bahagi ni Nolan sa kumpanya at na kung mawawala ang bodega ay maaaring gumuho ang lahat. Sinabi niyang hindi niya ipinagtatanggol ang nangyari sa kasal ngunit nakiusap siyang huwag ko raw parusahan ang lahat dahil sa isang masamang araw. Isang masamang araw, halos natawa ako sa pariralang iyon. Ang pamilya ko ay hindi nagkaroon ng isang masamang araw, gumawa sila ng isang araw na naglantad ng lahat. Naawa ako sa kanya, hindi siya ang umupa ng eroplano. Hindi siya ang tumayo sa gitna ng aking panata at hindi siya ang nag-alok ng pera kay Caleb, ngunit hindi maaaring maging panibagong pintuan ang simpatsya para makapasok muli ang aking pamilya. Maingat akong sumagot ng isang beses at sinabi ko sa kanya na may 30 araw ang kumpanya upang alisin ang kanilang mga ari-arian. Sinabi ko sa kanya na ang lahat ng komunikasyon ay kailangang dumaan sa aking abogado. Sinabi ko ring umaasa akong poprotektahan niya ang kanyang sarili dahil ang mga taong naguutos sa kanya na magmakaawa sa akin ay siya ring mga taong lumikha ng problema. Pagkatapos noon, bumagal ang mga tawag sa loob ng ilang araw. Alam kong hindi iyon nangangahulugang susuko sila, ibig sabihin lamang ay nagkakalkula sila. Buong buhay ko sanay ang aking mga magulang na sa huli ay susuko ako kapag sapat na mabigat ang pressure, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako isang anak na humihingi ng pag-aproba. Isa na akong may-ari ng ari-arian na may mga dokumento, isang nobya na may mga saksi. At isang babaeng tumigil na sa pakikipagnegosasyon sa mga taong akses lamang ang naiintindihan. Pagsapit ng ikalawang linggo, nagpalit ng estratehiya ang aking ina. Kung hindi umubra ang pribadong pressure, susubukan niya ang pampublikong kahihiyan. Nagpost siya ng mahabang pahayag sa Facebook tungkol sa pighati ng pamilya. Isinulat niyang hinayaan kong lasunin ng pait ang aking puso. At na sinusubukan kong sirain ang isang negosyong pagmamay-ari ng pamilya na matagal nang nagsisilbi sa komunidad. Wala siyang binanggit tungkol sa eroplano sa akusasyon sa altar sa 50,000 dolyar o sa livestream ni Nolan. Sa una tumugon ang kanyang mga kaibigan nang eksakto sa inaasahan niya, ipinagdarasal ka namin, kayang maging malupit ng mga anak. Binabago ng pera ang mga tao. Pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang mga screenshot na save ni Lauren ang lahat, gayon din ang mga pinsan ni Caleb at ang ilang taong mula sa simbahan na nasuklam sa kanilang nasaksihan. May nagpost ng clip ng banner na dumaan sa ibabaw ng simbahan, may nagbahagi ng caption ni Nolan. At may isang bisitang nagsulat ng mahinahon, ngunit detalyadong komento na nasaksihan niya kung paano pinutol ng aking ina ang mga panata at kung paanong lumapit ang aking ama sa groom na may hawak na sobre. Binura ng aking ina ang kanyang post sa loob ng isang oras, ngunit ang pagbura ay hindi katumbas ng pagkawala sa isang maliit na komunidad. Mas mabilis kumalat ang reputasyon kaysa sa mga katotohanan,
Ngunit mas tumatagal ang mga katotohanan kapag may ebidensya ang mga tao. Nagsimulang makatanggap ng mga tanong ang Heartline Events sa kanilang business page. May mga bride na nagtatanong kung totoo bang sinabotahe ng mga may-ari ang kasal ng sarili nilang anak. May isang church coordinator na nagkansela ng konsultasyon. At may isang school administrator na humiling ng updated na health at licensing documents bago i-renew ang taunang kontrata sa bangkete. Sinisi ako ng aking ama sa lahat ng iyon na para bang pinilit ko silang umasal ng ganoon sa publiko. Pagkatapos may nangyaring nagbago sa kwento mula sa personal na paghihiganti tungo sa pampublikong pananagutan. Isang dating empleyado ng Heartline ang nakipag-ugnayan sa akin gamit ang bagong email address. Sinabi niyang napanood niya ang video ng kasal at ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi ng nangyayari sa likod ng mga eksena. Ayon sa kanya, pinababayaan ni Nolan ang mga refrigeration log, ipinagpapaliban ang pagkukumpuni ng kagamitan at ginagamit ang bodega sa paraang hindi tugma sa mga permit na inaangkin ng aking pamilya. Nagpadala siya ng mga pet sa larawan at pangalan. Sumunod ang isa pang dating empleyado pagkatapos ay isang vendor. Matagal kong pinag-isipan ang mga mensaheng iyon. Oo, gusto ko ng pananagutan para sa aking pamilya, ngunit ayokong may mga inosenteng customer empleyado o bisita na mapahamak dahil sa kapabayaan ng aking mga magulang. May malinaw na hangganan sa pagitan ng paghihiganti at kapabayaan at wala akong balak tawirin iyon. Kaya iniulat ko ang mga alalahanin sa tamang mga ahensya. Hindi ako nagpalabis, wala akong inimbento, ipinasa ko lamang ang mayroon ako at hinayaan ang mga inspektor na gawin ang kanilang trabaho. Sa loob ng ilang araw, na-schedule ang isang county inspection. Sinubukan ng aking pamilya na ipinta ito bilang panghaharas, ngunit totoo ang mga problema. Isang prep kitchen ang pinahintong mag-operate hanggang sa maisagawa ang pagkukumpuni, isang refrigerated truck ang inalis sa paggamit at ilang issue sa storage at sanitasyon ang kinailangang itama bago maipagpatuloy ang mga susunod na kaganapan. Agad nilang naramdaman ang gastos, kinailangan nilang mag-refund ng mga deposito, magrenta ng kapalit na kagamitan at magpaliwanag ng mga delay sa mga kliyenteng kinakabahan na dahil sa eskandalo ng kasal. Tuluyang tumigil si Nolan sa pagpo-post. Tumigil na rin ang aking ina sa pagpapanggap na nais niya ng pagkakasundo at nagsimulang mag-iwan ng mga voicemail na mas kahawig ng panik kaysa pagmamahal. Sinubukan ng aking ama na tawagan si Caleb ng direkta, marahil umaasang mas epektibo ang presyur na lalaki sa lalaki. At minsan ay sinagot ni Caleb ang tawag sa speaker, sinabi ng aking ama na sumobra na ang lahat. At sumagot si Caleb ng hindi. Ang nangyari sa simbahan ay sapat na at ang lahat ng sumunod ay ang pagdating lamang ng bayarin. Pagkatapos noon ay ibinaba niya ang tawag. Minahal ko siya para roon, ngunit sinabi ko rin na ayokong hilahin siya papunta sa sentro ng gulong ito dahil walang nanaisin ang aking pamilya kundi ang sabihing siya ang nag-udyok sa akin laban sa kanila. Ang totoo ay mas simple at mas mahirap tanggapin. Matagal na nila akong itinulak palayo sa pamamagitan ng mga taon ng paggamit panlilibak at pagkontrol, at ang kasal ay nagtanggal lamang ng huling dahilan. Habang papalapit ang 30 araw na palugit lumabas na mas mataas kaysa inaasahan ng aking pamilya ang mga presyo ng commercial storage, mahal pa lang ang cold hookups. Kailangan ng schedule ang paglipat ng mga truck at ang ilang kagamitan ay kailangan pang kumpunihin bago mailipat. Nakapagtayo sila ng negosyo na umaasa sa libreng paggamit ng aking ari-arian at napagkamalan nilang pahintulot ang aking katahimikan. Noong ika-27 araw, nag-email ang aking ama sa aking abogado upang humingi ng extension, walang paghingi ng tawad, walang pag-ako ng responsibilidad. Humihingi lamang ng dagdag na oras na parang simpleng delay dahil sa panahon. Tinanong ng aking abogado kung handa ba silang magbayad ng kasalukuyang market rent sa loob ng extension at hindi sumagot ang aking ama. Sapat na ang katahimikang iyon upang ipakita ang katotohanan, hindi nila nais ang pagiging patas, nais nila ang dating ayos, ang aking lupa, ang aking paggawa, ang aking katahimikan, at ang aking kahihiyan. Ngunit namatay na ang dating ayos sa altar habang umiikot ang eroplano sa itaas. Dumating at lumipas ang ika-30 araw at wala silang inilipat ni isang truck, ni isang freezer, ni isang stack ng upuan.
Kinabukasan pumunta ako sa bodega kasama si Caleb at ang aking abogado at dinokumento namin ang lahat ang parehong mga refrigerated vehicle ay nakaparada sa loading side. Ang parehong mga catering oven ay nakahanay sa dingding at ang parehong mga linen cart, folding table portable bar at serving station ay pumuno sa gusaling matagal ng tinuring ng aking pamilya bilang libreng imbakan. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay habang nakatayo roon. Nakaramdam ako ng linaw magkaiba ang dalawa, maingay ang tagumpay, tahimik ang linaw. At hindi nito kailangan ang pagsang-ayon ng iba. Ipinadala ng aking abogado ang demand letter ng hapon ding iyon. Ang kabuuan ay $72,000 kasama ang back commercial storage value, bayad sa hindi autorisadong paggamit mga singil matapos ang deadline at paunang gastos sa abogado. Hindi iyon bilang emosyon, hindi iyon kalkulasyon ng paghihigante, kundi nakabatay sa mga record presyo larawan petsa at sa mga taong inakala nilang hindi ko sila kailanman sisingilin sa ginamit nila. Nagsimula ang mga tawag bago pa man maghapunan tumawag ang aking ina, ang aking ama si Nolan, at pagkatapos ay sunod-sunod na ang mga hindi kilalang numero, mga tiyahin pinsan dating kapitbahay, mga tao mula sa simbahan. Mga taong hindi man lamang nagtanong kung kumusta ako matapos ang aking kasal, ngunit biglang may matitinding opinyon tungkol sa aking tungkulin na magpatawad. Sa isang punto higit sa 200 missed calls ang ipinakita ng aking telepono sa loob ng isang araw. Wala akong sinagot. Nag-block ako ng mga numero hanggang sumakit ang aking hinlalaki. Makalipas ang 3 araw, dumating ang aking ina ng mag-isa. Mukhang mas maliit siya kaysa noong kasal, ngunit hindi mas malambot. Ang mga taong tulad niya ay hindi dumarating upang humingi ng tawad, dumarating sila upang bawiin ang kontrol. Tumayo siya sa gilid ng aking driveway at sinabi na sana ay ipinagmamalaki ko ang aking sarili. Sinabi ko na hindi ko haharapin ang pag-uusap na ito nang walang pagre-record. At sinabi niyang patunay iyon na naging malamig na ako. Sinabi kong hindi patunay iyon na natuto na ako. Sa loob ng 10 minuto ibinigay niya ang iba't ibang bersyon ng iisang dahilan. Ang banner daw ay para gulatin ako, pabalik sa realidad. Ang pagtutol ay nagmula sa takot, ang sobre ay pagtatangkang protektahan ni aking ama si Caleb, ang livestream ay pagiging immature ni Nolan. At ang pagkain ay isang biro lamang na sumobra iyon ang pinakamalapit na pag-amin na narating niya. Tinanong ko siya kung nauunawaan ba niya na ang pakikialam sa pagkain ng isang tao sa sarili nitong kasal ay hindi biro. Umirap siya at sinabi na palagi akong madrama. Ang pangungusap na iyon ang tuluyang nagtapos sa natitirang lungkot na dala ko para sa kanya. Hindi dahil iyon ang pinakamalupit na sinabi niya, kundi dahil iyon ang pinakapamilyar. Bawat sakit na dinala ko sa aking pamilya ay tinawag na drama upang hindi nila kailangang tawagin itong pinsala. Sinabi ko sa kanya na umalis. Sinabi niyang pagsisisihan ko ang pagpili sa pera kaysa dugo at sinabi kong napagkamalan niyang ang dugo ay katumbas ng pagmamay-ari. Nang gabing iyon, nagpadala ang aking ama ng isang mahabang email dahil nakablock na ang lahat ng numero. Sa ilalim ng mga talatang puno ng paninisi, sa wakas ay inamin niya ang katotohanan. Hindi kailanman inaasahang si Nolan ang magpatakbo ng Heartline Events. Nang mag-isa palagi nilang inaasahan na babalik ako upang hawakan ang compliance, mga kontrata, licensing, vendor systems at operasyon, habang si Nolan ang magiging mukha ng kumpanya. Siya ang makakatanggap ng kredito at ako ang gagawa ng trabaho. Nang umalis ako, bumagsak ang plano nila. Nang magtagumpay ako, nang wala sila, lalo silang napuno ng sama ng loob. At nang pakasalan ko si Caleb at bumuo ng buhay na hindi nila mapasok, nang walang pahintulot, nagpasya silang parusahan ako sa pinakapampublikong paraan. Ang pagbabasa ng mensaheng iyon ay hindi nawasak ang puso ko, ipinaliwanag lamang nito kung bakit matagal na itong wasak. Sa mga sumunod na linggo, nawalan ng 2 malalaking kontrata ang Heartline Events. Mas mahal kaysa sa inaasahan ang mga pagkukumpuni mula sa inspeksyon at kinailangan nilang ilipat ang kagamitan sa isang pasilidad na halos hindi nila kayang bayaran. Ang livestream ni Nolan ang naging bagay na naaalala ng lahat at sa unang pagkakataon, ang kanyang paghahangad ng atensyon ay mas nakasakit sa kanya kaysa sa akin.
Nabasag ang imahe ng aking ina sa komunidad. At kasabay nito ay nabasag ang kontrol ng aking ama sa pamilya. Hindi ko ipinagdiwang ang kanilang takot ngunit hindi ko rin sila iniligtas mula rito. Nagpatuloy kami ni Caleb. Inimbitahan kami ng kanyang mga magulang sa mga hapunang linggo at pinadalan ako ng kanyang kapatid ng mga listahan ng bahay na mas malapit sa kanila sa unang pagkakataon sa buhay ko. Ang pamilya ay parang isang lugar na maaari kong hingahan, hindi isang utang na kailanman ay hindi ko mababayaran. May natutunan akong bagay na sana'y naunawaan ko noon pa ang pagpapanatili ng kapayapaan ay hindi marangal kung ang kapalit ay ang iyong dignidad. Ang pagpapatawad ay hindi paggaling kung ginagamit ito ng iba bilang pahintulot upang saktan ka muli. At ang tunay na pamilya ay hindi hinihingi na manatili kang maliit upang may ibang makaramdam ng kapangyarihan. Minsan, ang pinakamahalagang aral na ibinibigay ng buhay ay hindi kung paano manalo sa isang laban, kundi kung paano tumigil sa voluntaryong pagpasok dito. Ang mga hangganan ay hindi kalupitan, ang ebidensya ay hindi paghihiganti. At ang mga kahihinatnan ay hindi pagtataksil, sila ang natural na wakas ng mga pagpiling inakala ng mga tao na hindi nila kailanman pananagutan. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Binigyan ng aking mga magulang ang kanilang sarili ng maraming taon upang tratuhin ako bilang anak. Nagkaroon sila ng isang araw ng kasal upang kumilos bilang disenteng tao. At 30 araw upang itama ang mga bagay na kanilang ipinagpalagay, na palaging magiging kanila. Pinili nila ang kahihiyan, kasinungalingan, kontrol at pagtanggi, at pinili ko ang katotohanan, dokumentasyon, kapayapaan, at isang hinaharap kung saan ang pag-ibig ay walang tali. Kaya sabihin mo sa akin, naranasan mo na bang pumili sa pagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagprotekta sa sarili mong kaligayahan? Kung oo, sana ay maalala mo ito. Ang mga taong nakikinabang sa iyong pananahimik ay palaging tatawag na malupit ang iyong mga hangganan, ngunit hindi ibig sabihin noon ay mali ka. Maaaring ibig sabihin lamang nito na sa wakas ay malaya ka na. Ang aking koponan at ako ay nagsusumikap na lumikha ng mga kwentong paghihiganti na dramatiko, emosyonal at makabuluhan habang may dalang aral na maaaring pagnilayan ng mga manonood. Ang lahat sa bidyong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa pagkukwento, libangan at edukasyon upang ipakita na ang hustisya, lakas at paggalang sa sarili ay maaring magpakita sa iba't ibang anyo.